matutuloy. Tutu nga ba or tuloy-tuloy na panalo para sa Onyx? Pasok muna tayo on to our game number 4, Sonic Philippines laban sa Team Liquid Philippines. Nakakakilig makita, no? Itong si Sanji at si Super Prince na nagpapalit-palitan lang ng mga heroes. Sila kasi yung living exception sa rules. Alam mo yung mga immortal, bawal mo lagyan ng bawal mo lagyan ng rules sa buhay. Tama naman, masyado na sila malakas para sa mundo ng mga tao. At ngayon sa pagiging immortal or the quest to immortality, makikita natin against all odds, it's all about the execution of the player itself din, Midnight. Oo, it's Brusco rito. Mainit na naman yung mga pagtalon-talon sa mid lane. But then again, there is that factor from the side of Onyx Philippines no, na hawak din ni Kelra dito yung kanyang Beatrix na matagal-tagal din nating inabangan. Diba? Ang dami ng moniker na dumaan. And now the Golden Goat na nga lang din, road to championship, the road to the eventually titulo nga na makuha muli. Pero para sa Team Liquid Philippines, meron kasi ditong parang more on the Big Four title yung gusto nila makuha. Madagdagan yung selyo dun. Oo, no, marami-rami sa kanila mga miyembro ang nakakuha na ng titulo ng MPL Philippines at gusto nila itong madagdagan. Oh! Para madagdagan ata ang buhol ni Brusco! Oh! First blood kagad, Carlito makakakuha nun. And guess what? Sanji, nag-iinit na naman. Pinapainit ang kusina. And ready magluto with the arrows. And may kasunod pa na nakuha dito sa mid. Pero dito sa may bandang baba naman, palitang Oheb and Kelra. But going back, Midnight here onto Sanji Selena. Nakakadalawa na si Sanji. Kaya pala auto-approve kay Sir Buritz. Oo naman, batik talaga yan. Actually, kahit sino nga sa dalawang ito, Super Prince at Sanji, okay na okay. Oh, wait lang sisimulan na rin at Team Liquid Philippines yung unang parang laban. At si Sanford ang umaabate. Sa sobrang hot na hot, si Sanji na nga nagsimula. Maganda yung forward march dito nila Sanford, preventing anyone na makasilip man lang sa pagong. Alam mo, at this point, kapag ganyan yung early start ng Team Liquid Philippines, magre-request talaga ng item yung Onyx dito mula kay Athena. Ibigay mo na yung shield namin. Mamaya, ayan, nagkakasma ako. Pero kidding aside though, para dito sa TLPH, more on the early talaga pag may Selena kayo, di ba? Kailangan gumana agad. Oo, ako alam ko yan. Alam mo naman, isa tayo sa mga kinapipitagang Selena user ng Pilipinas. Oo, pag ako naka-room tapos naka-Selena ka, di pwedeng wala tayong ganap sa buhay. May mabibigyan di ba? Yan speaking of ganap, magaganapan ata to ng Team Liquid. Pero Zinon lamang at binugaw dito itong si King Kong. Ngayon, na-discuss natin yung strength si Sanji. Ngayon para sa Onyx naman Midnight for Super Prince. I would say na yung Farsa rito malaking threat laban sa mga objectives, laban sa mga pang-zone, and also it forces Cartesi to sort of answer the Farsa first. Yung shadows na talagang dapat pag-ingatan kasi kapag hindi kumagatan kay Super Prince, yung Feathered Airstrike magiging safe for Onyx Philippines. Pero ang problema ng Onyx ngayon is ang laki nung gap ni King Kong at ni Cartesi. Napakataas nung XP ni Carl. Okay, binanggana dito si Kelra. Atras muna siya. Pana? And this time ay liit ng buhay. Kailangan niya lumayo yung Super Prince. At yung post feather urging Ay! Pero si King Kong to the rescue na rin. Magsasasayaw na with electrifying beats at napatay ng mabilisan itong si Oheb. Overall, nakita natin yung epekto nung Selena or rather Farsa ni Super Prince. Yung Selena ni Sanji nahirapan doon. Pero ito, tatama! Naku, malaking epekto talaga! At si Super Prince ay natunaw din! Napakalaking epic 2. Nung tumamang Feather Airstrike dito mula kay Super Prince, pero nandoon din naman yung sagot ng TLPH. Tuloy-tuloy na suntukan sa pagitan ng dalawang team. Pero ito, gusto ko lang i-highlight si Kelra ni Rush. Walang kahit anong item, by the way. Walang kahit anong item. Naka-Sea Halberd. Yung Beatrix. Anti-shields lang laban sa Team Liquid Philippines. Kailangan niya lang talaga makasurvive And those shields is really crucial na nga. Oy! At yung pana na naman. Tumama na naman yung Diesel Arrow in Trap. Kelra dito, ang baba ng buhay, 40%. Pero nagpaulan lamang siya, buhay pa rin. At tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines. At magsisimula na ang Onyx na pumwesto dito sa ikalawang Okay, sakto. Hunter Infinix in-game equipment Midnight. Ka-highlight lang natin ulit. Ngayon pa lang siya nag-boots. Oo, ngayon ko lang nakita to, yung rush ng Halberd. Although typical naman, na kapag may kalaban kang maraming shields, pero yun lang. Ayan ang hindi typical. Ayan ang hindi typical. Walang pantaka si King Kong. Nasalo niya talaga yung shadow kill. Ang sakit. Yun yung pinaka-perfect na sitwasyon para sa Hayabusa. Pero ngayon, perfect situation. Turtle ba to? Para sa Team Liquid. Libre na kasi nahawakan na ng Liquid Philippines dito. And unfortunately for Onyx, nasa gold lane side yung Turtle. So, hindi rin ganun kadali tumulong
for Onyx Philippines kasi naka-ready rin naman si Oheb in case na lumaban dito yung Onyx Yeah. Philippines. So tuloy-tuloy lang yung pag-snowball dito ng Liquid Philippines. Carteezy, constant invades against King Kong. Plus, hindi mahihirapan si Oheb ng umabol. Pero sa ngayon, kita mo si Sanford! Sanford! O yun na, pumasok na, nagamit na yung Venice Range. Ngayon, alis mo na din si Carteezy, pero nakasali mo ng grab. Natama ba yung Missile Arrow? Hindi. Kasi hindi na yung mag-go dito ang Onyx Philippines at malaya nilang makukuha yung posisyon dito sa may bottom lane. Pero yung kamuntikan, yung Onyx doon, buti nakaharap na magandang set dito. Si Brusco, huminto eh. Huminto yung laban para nagliparan yung tatlong members dito for either side. Yeah. Pero nakakaharap naman ng trade dito yung Onyx Philippines so far. Pero naiiwan si Oheb, naiiwan si Oheb sa kusina. Kumbaga, nakakakuha man sila ng tore, pero what they're not expecting was that si Oheb ay malaya. Pero dito, hindi malaya sila. Kirk, hinahabol-habol nila Sanford. Okay. King Kong, Na-force yung flicker ni Kirk dito habang andito yung mga dash. Mula sa kanya, May tumama pana. na naman yung Abyssal Arrow. Ang lala. Galing kay Sanji, ibang klase talaga to. grabe, gusto niya lang naman maglaro. Aray ko po! Isa na naman pa, natatama. Brusco! Buhay pa ba siya dito? Wings by wings ay nagamit. Sinakripisyo ni Brusco yung kanyang sarili para saluhin yung mga damage na dapat ibigay ng Team Liquid. Hinarangan yung mga glulets, ginamitan ng bouncing ball. Pero yung nakita kong graphic kanina ay hindi masaya kung Onyx fan ka. 2,000 yung lamang. Kaya Oheb. Oy! Oheb! Lubong parang lugi ata. Oheb! Oh my goodness! Taji! Napatay si OM 1v1. Pero dito lang reinforcement mula sa Team Liquid Philippines. And Onyx Philippines ngayon ay sisilip lamang. Ibibigay ba nila si Kirk? Parang yun na nga ang magiging desisyon. 3 laban sa isa. Mapamatay si Kirk. Team Liquid Philippines 4K gold din na. As much as napakaganda ng attempt na yun from Keller, namatay din naman siya. Pero kahit paano pinakita niya, kaya niyang patayin yung Harit, pero may tinamaan na naman ng pana. Kaya pumasok na si Carlito. Andito yung mga pana! Carteezy, ladies and gentlemen! Ngayon naman Sanji! Sanji! Naku, sila sa Esteban, pero mamatay din sila mula sa kamay ni King Kong. Pero hindi pa tapos ang laban. Grabe. Ang dami nangyayari dito, Midnight. Ayaw. Ano na nga ba yung dapat nating mas tutukan doon? Ayaw magpa-analyze. Feeling ko play-by-play na ako ngayon. Lahat i-play-by-play na lang natin. Kasi sa mga pangyayaring gano'n nakikita natin, yung chase, yung break, and as well as yung pick-off doon ni King Kong. Okay. Pinakita naman ni Kelra na kaya niyang labanan yung Harit kasi konti yung shields na na-generate ni Oheb mula sa kanyang mga chrono dashes. So yung damage, medyo kahit paano nasasagot na ng Onyx Philippines. Pero yung onslaught ni Carteezy dito, yung technically wala pa silang answer. Even though nakakuha sila ng kill kay Sanji in the mid, ang daming resources na ine-expend. Si Carteezy, every time na may shadow, nag-aharap ng target dito yung TLPH. And continuous kasi, yung pwede lang sabihin na aggression, especially they have JP of course, and yung accuracy ng pana burrito dito. Nakakairita na yung mga pana, kung saan nanggagaling. Pero makikita si Brusco dito, bouncing ball kagad ay nabitawan. At si Sanford dumadive na, JP nasa likod. Sige katang EP din dito. Dito si Brusco, Kera, at nandun yung setup. Naku, tinama pa namin sila araw, may kasama mag-drop. Pero aatras na din muna dito. Sino yung Philippines, sama si King Kong ay sumisilip din. Carteezy umamba, tumama na naman sila araw. Balik si Carteezy, pero andito rin si JP para lang saluhin. Andun na naman yung Abyssal Lalo! Arrow. And Sanji, ladies and gentlemen, nangingibabaw na naman gamit ang silino niya. Segundo, laging may tinatamaan doon. Oh my goodness. Ang dami sanang play na maganda ang ginawa dito ng Onyx Philippines. Sinubukan na ng depensahan yung mid. Nabigay pa rin naman yan kay Oheb. Ikaw nga. Nandoon yung pag-cover ng mga bala ni Kelra pero yung mga pana hindi nila maiwasan. Okay, 2v1 yung laban! King Kong ay namatay. Hindi niya in-expect na sasalubungin siya dun. Ang daming incoming attacks dito para kay King Kong. May dashes ka man, pero ang hirap iwasan, ang lagkit sa feeling. Literal stampede kasi kahit anong anggulong panggalingan ng TLPH, meron silang pang-aabutan. Yung drive ng Baksha, yung shadow si Carteezy at yung mga pana ni Sanji. And aside from that, hindi rin sila malaya. 3 straight turtles, by the way, ang nakuha dito ng Team Liquid. Oo, lalo yung ibon ni Super Prince talagang hindi malaya. Baliwala yung kanta kasi hindi makalabas. Yung Onyx Philippines dito. Ibong mang may layo lumipad. Kaso paano ka lilipad sa sitwasyon na yun? Ang daming tumatama sa'yo. Oo, ang dami nang hunting sa kanya. Para ka naglalaro. Alam mo yung duck, tapos may baril-baril. Yung mga laro ng mga personal computer. Parang ganun yung ginagawa. Oh, Gawin na. oy. Shadow kill. 3 nagsalo doon. Tumama ng Abyssal Arrow. Grabe. Ay. Di ba, gustuhin mo man na may makuha dito for TLPH, but with that kind of player, nahihirapan talaga yung Onyx Philippines. Any conditions for them para totally naman neutralize, ma-shutdown man lang din si Carl or Oheb. Honest, kailangan mauna yung Onyx. Kaso ang problema nila, may Baksha kasi. Alam mo yung may rumoronda, may nagpapatrol sa TLPH. And ang hirap for Onyx Philippines sa umabante kasi kapag nahuli sila, wala sila sa pwesto. Again, ang bilis ng pag-punish.
kahit papano, nakakuha naman ng space doon sa may bandang taas si King Kong. So in terms of the jungle naman, kamusta ba tayo sa ating in-game equipment? Ayun, medyo malaki yung kalamangan talaga ni Carl TZ. 2,000 yung lamang niya against Grabe. King Kong. Pero ang kinaganda naman for King Kong, no, medyo makakahinga siya ng konti, may konting recovery. Nandiyan na yung kanyang Holy Crystal Starlium combo. Pero again, yung Joy Hayabusa matchup, alam naman natin, medyo Hayabusa favored yan. Oo, lugi. No? Alam mo naman, pag wala kan yung dash na nag-i-invulnerable, lugi ka. Yung mga Suyu, nakakaligtas yan. Yung mga Ling, isang Tempest of Blade lang, nakakaligtas din si Shadow King. Pero yung Oo, Joy kasi, wala eh. Kahit sayawan niya yan eh. Straightforward, kumbaga. Tingnan mo si Carl TZ, diretso yung lakad! Ayun na, Pinagsaluhan. Bumalik pa. Kiniskis pa yung ulo sa pader para di siya makita ng Onyx. Medyo masakit yun ha. Pero ngayon para sa TLPH, nabanggit na nga natin, on to the lead talaga. 10k gold lead, Midnight, hawak nila. May Lord pa sa may bandang baba. Dedepensa, kakayaning tumunaw. Okay, lalim ni JB dito. Ay lalabag niya yung kanyang Sanford, revitalize para Sanford. si Sanford. Dinazone lang yung mga miyembro. Pero tumama naman niya Vincent Arrow! Grabe na si Sanji dito. Nakakuha ng kill ngayon. Parang ipitata dito ang team likod. Pero Carl! hindi nila matras. Pero mamamatay din si Brusco. Dalawa nakakanya patumba. Carl! Carl! Si Super Prince. Pero buhay pa rin ang Onyx. Buhay pa rin ang Onyx. Oh, munti ka na. Nagkaroon pa ng shadow dito yung Hayabusa. Nag-iwan pa ng mga trap si Sanji. Buti na lang for Onyx Philippines. Patay nila si Ohe. Walang round 2 ng Yeah. Zaman Force. Pero may minion wave pa sa mid. Pero baka ito yung round 2. Pana hindi tatama. Pero Dami, tatamaan ng gusto dito is going to be the mid lane turret. At katulad naman, ang daming kailangan isipin din dito ng Onyx. Grabe. Umuulan na ng pana yung Enchanted Talisman ni Sanji rito. It's making it work for TLPH. Napakaraming traps, napakaraming pana. Dagdag pa natin dyan yung more damage from that the Lightning Truncheon. And Yeah. of course, yung Resonate din. Dagdag ano pa yan? Dagdag problema. Sakit pa sa ulo. Tapos may cooldown reduction pa yan. Plus the Baby Kicks is doing it. Pero King Kong on to Sanji. Top lane. Tinanggap niya na. Pumlex na lang. Boss, cooldown eh. Oo, tinanggap niya na ang kapalaran para bang sabi niya, guys, Oh, ipagiganti niyo na Oh. lang ako. Hanggang dito na lang muna ako. Pero still, a shutdown is a shutdown. What we cannot deny, TLPH is still leading dito sa game on number 4. Nahuli siya sa kusina. Walang ingredients eh. Sige Wala na. eh, Sige kulang na. Wala eh. ko lulutuin eh. Wala eh. Up. Wait lang ha, parang ang plano ata dito ng Onyx Philippines ay simulan na pagbagsakin yung Torres sa Conceal. gitna. Pero sabi ni Carl TC, Oy! unahan! Pero naunahan ata siya! Makakakuha shadow out. Si Kirk dito ang baba ng buhay. 30% na lang. 15 seconds. pwede magkabol, para sa pwede Lord. magkabol. Pwede natin habulin Super Praise. Sapang Cyclone ay. Grabe si JP, dumadrive by oh. Grabe, no? Gulong laban sa ibon. Matatakot ka talaga dun. Wala, mabilis yan. May acceleration yan. Napakadaya niyan eh. Aapakan lang yung gas eh. Ngayon, TLPH. Hawak na naman nila yung Lord Pit. Medyo mahirap daw for Onyx Philippines to reclaim considering na ang kalaban nila dito, hindi lang yung jungle, hindi lang yung Lord, yung mga pana na naman ni Sanji. Yung chances ngayon na makasingit ang Onyx ay meron pa rin naman. Pero mas mataas yung chance dito Oh. na makapang-backs out ng TLPH. And as we've mentioned, it's going to be a free Lord for Team Liquid. Pangalawang Lord ng laban na ito makukuha ni Carl TZ. Grabe yung JP Patrol, men. Diba? Iba yung JP Patrol. hindi makalapit yung Onyx eh. Rumuronda si JP. Alam mo yung, ginamit na nga lang yung trap tsaka yung pana pang burst ng Lord para mas mabilis. And then si JP, pinabato ng plato yung Onyx. Oo, parang siya si Leo, laging at your service. Oh. Ibang klase talaga yun. Oh, yan na, at your service na naman! Oh, pero- JP, okay, pipigil. Medyo kinakabahan, medyo kinikilig. Pero ngayon, may Lord na kailangan isipin ng Onyx Philippines. Ito na yung battle na yung Onyx. Di naman nila binubuk si JP pero punta na punta. Ay, TLPH. Oh, yan. Tumama na naman. Ito na, yan yung number 1 kalaban nila eh. Numerous arrows incoming here para sa Conceal. TLPH. Conceal ginamit na dito. Sanford, Sanford, bandang baba, umaatake. JP, rolling around. Ayun na, tumama yung Vision Arrow ha. Ngayon, Barrett's Rage. Tatama na naman yung Vision Arrow. Nakakadalawa lang si Sanji. Bilangin natin. Pero andun yung Lord. Buhay pa rin. Pwede na ba mag-base up dito? Team Liquid Philippines. Parang kaya na ata nila. Pero si Carlito, inatay lang niya si Super Prince. And this time, Yung base! magtatapusin na ang laban. Tuto ang ating score.